Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Dear Papa Dudut, first of all ay gusto ko munang batiin na magandang araw ang lahat ng mga staff ng Papa Dudut Stories. Kundi dahil sa inyong sipag at matatag na efforts, ay wala kaming libangan tuwing tanghalian at gabi. Ang Papa Dudut Stories kasi, ang isa sa mga pastime namin na talaga namang nakakawala ng stress. By the way, sumulat po ako sa inyo dahil gusto kong ibahagi ang kwento ko ng pag-ibig na 4-in-1. Nakakilig, nakakatawa, nakakainis at nakakaiyak. At masasabi kong may malaking part ang apelyido ko sa buhay pag-ibig ko. Just call me Aldrin. In my mid-30s now and I'm a real estate agent. Marami ang nagsasabi na gwapo raw ako. Mukha raw akong hindi makabasag ng pinggan. Inosente, marupok kumbaga. Pero syempre ay nagbabago ang panahon. Nagbago ako ng pag-uugali dahil na rin sa hindi ko makakalimutang karanasan na siyang nagpasakit ng puso ko. Hindi naman sa pagyayabang, pero marami ang nagsasabi sa akin na gwapo raw ako at mukha raw po akong artista. Faithful ako at stick to one, pero walang nagtatagal na relasyon sa akin dahil walang nagkakagusto sa aking babae noon. Kahit na anong gwapo ko. Kasi palaging nato-turn off sa akin ang mga babae. Hindi dahil sa ugali, kilos o hygiene ko kundi dahil sa apelyido ko. Sa lahat yata ng tao sa buong mundo, ay ako na yata ang may hawak ng pinakabastos at pinakakatawang apelyido. Kaya ayon, palagi akong nasasaktan at umuuwing luhaan sa mga babae. Sa totoo lang ay marami nang naguudyok sa akin na palitan na ang apelyido ko. Pero dahil sa paggalang ko sa tatay ko ay hindi ko magawa. I realized na hindi ko kailangang maghangad at mamalimos ng pag-ibig. Hinintay ko noon ang right woman who will accept me as I am. Hanggang sa isang araw ay may naganap na hindi ko inaasahan. Na-assign ako to spearhead the promotion sa mall ng condominium na binebenta namin at merong isang middle-aged woman na tingin ko ay mayaman ang lumapit sa promotion stall namin. Hi, bati sa akin ang babae. Kanina pa kitang pinagmamasdan mula sa malayo. Mas gwapo ka pala kapag malapitan, dagdag pa niya. Natuwa naman ako sa aking narinig, Papa Dudut. Salamat for the compliment, ma'am. Halika po kayo, upo kayo. Pilyang napangiti ang babae. Ang galang mo naman. Bakit? Mukha ba akong sugar mommy? Natatawa niyang tanong sa akin. Siyempre agad naman akong sumagot at pinuri ang babae. Hindi po, you look so young and elegant at saka magalang lang po talaga ako sa mga kliyente namin. Anyway, since naiistorbo natin ang oras ng isa't isa, let's talk about business. What can I offer? At yun nga, Papa Dudut, pinag-usapan namin ang condo units na binebenta ko. I tried my best to convince her at mukha namang interesado ang babaeng yon sa mga sinasabi ko sa kanya. Sounds interesting. Anyway, sa totoo lang ay wala akong balak mag-condo pero dahil sa gwapo ang sales agent, I think I changed my mind. Ang bango mo? Lalaking lalaki pa ang amoy. Anong pabango ang gamit mo? Awkward akong napangiti sa babaeng kliyente. Cologne lang po yan? Really? Amoy mamahalin kasi. Anyway, I want to visit your site para naman makilatis ko yung nilalako mong condo unit, anya. Pagkatapos ay muli siyang nag-focus sa aking itsura. Blue ba talaga ang mata mo? Magalang naman akong sumagot. Contact lens lang po yan. Amber colored po talaga ang mga mata ko. Kaso po malabo May girlfriend ka na ba? Sa totoo lang, Papa Dudut, ay para akong nalagay noon sa hot seat dahil sa babae. Magalang pa rin akong sumagot sa katanungan niya kahit na hindi na siya related sa trabaho. Wala pa po, ma'am. I'm single. Talaga? Single ka pa sa lagay na yan? Why? Pikan ka ba sa babae? Or maybe are you gay or bisexual? Natawa ako sa tanong niya. Na-speechless naman ako sa mga tanong niyo, ma'am. I'm sorry kung masyado akong matanong. Nakangiting sabi ng babae. No, ma'am. Okay lang po sa akin.
Straight po ako. I'm single because it's my personal choice. At saka aaminin ko po sa inyo, ilang beses na rin po akong nabigo sa pag-ibig. Hindi makapaniwala ang babae sa kanyang narinig mula sa akin. Really? I'm totally speechless. Sa gwapo mong yan, nabibigo ka pa rin sa pag-ibig. Totoo po, ma'am. Madalas kasing ma-turn off sa akin ang mga babae dahil sa bastos kong surname. Bakit? Ano ba ang surname mo at bakit naging bastos? Mahina akong natawa. Tingnan nyo na lang po sa calling card ko ang surname ko. Wika ko sabay abot sa kanya ng aking calling card. Aldrin, teka, surname mo ito? Seriously? Natatawa niyang tanong sa akin. Yes ma'am, believe it or not, Aldrin Bayag. Now I know kung bakit na-turn off sa'yo ang mga babae. I'm sure suklam na suklam ka sa tatay mo, no? On the other hand, nahihiya naman akong sumagot sa tanong ng babae. Hindi naman po. Actually, I'm proud of my father and my surname, Bayag with the letter B of course. Anyway, I'm Victoria. I'm serious about considering one of your condo units as my investment. Gusto ko na ikaw ang magiging agent ko, wika ng babae sa akin. Sure, Ma'am Victoria. Sa puntong yon ay nawala ng hiya ko at masaya ko na siyang kinausap with regards to other details. Then masaya siyang nagpaalam sa akin. Siguro, papadudot malaki ang agwat ng edad namin ni Victoria, siguro mga 20 plus years. But she still possesses that vibrant and seductive beauty. Isa rin sa asset ni Victoria ang kanyang wit and straightforward na personality. Hindi siya nahihiya sa kung ano ang gusto niyang sabihin. In other words, nagpapakatotoo siya. Nakita ko sa kanya ang hinahanap ko sa isang babae and that is why agad ko siyang nakabagayan ng loob. Bukod sa kanyang kagandahan at talino ay mayaman din si Victoria. Hindi sa nagja-judge ako pero tingin ko sa kanya ay siya ang tipo ng babaeng dinadaan lahat sa pera. At hindi nga ako nagkamali dahil nang dumating din ang araw ng scheduled tour ko kay Victoria sa site, nakita ko naman na labis siyang namangha sa kanyang nakita from the facade, lobby, hallways at iba pang mga amenities ng aming condominium. Pagkatapos noon ay dinala ko na siya sa highlight ng tour, ang ipakita sa kanya ang model unit. Floor area ng unit na ito is 52 SQM. It has 2 bedrooms, 1 toilet and bath. Cable and telephone ready. It has provision for aircon and exhaust fan installations. And of course, this unit is fully furnished. As you can see, we use high quality materials including tiles and paints buong pagmamalaki ko. Natuwa naman ako nang makita kong tila nagustuhan ng aking kliyente ang model unit. I like it. Convince me more, sabi pa niya sa akin. Nagpatuloy naman ako sa pangengganyo sa kanya. Halika po dito, Miss Victoria. Look at the window. Mula rito ay overview ang buong Quezon City. And as you can see, malapit ang kondo na ito sa mga malls. Look, 2 malls kaagad ang katabi. Malapit din sa schools and universities like UP. At walking distance lamang ito sa mga groceries and restaurants. So ano pa ang hahanapin ninyo? May isa pa akong hinahanap, bigla-biglang sabi ni Victoria sa akin. Nagtaka naman ako. Ano naman po yun, Miss Victoria? Tanong ko sa kanya. Love life. Diretso ang sagot niya sa akin. Aldrin, kahit na anong ganda ng condo unit, kung wala ka namang kasamang mahal mo, wala din. It's not worth it. Medyo nalungkot ako sa kanyang sinabi. Don't worry, Miss Victoria. Makakahanap din kayo ng love life. Sa ganda niyong yan, sa halip ay pinuri ko na lamang siya at binigyan ng pag-asa. Aldrin, matanong kita, ano sa tingin mo ang edad ko? Nanunuksong tanong sa akin ni Victoria. Hindi sa bobo ako pero you look like nasa early 30s. Napakabata mong tingnan, pag-amin ko sa kanya. Mukhang nagustuhan naman niya ang aking sinabi. You're right. Actually, my real age is 47, but I look 30. Yet my heart tells me that I'm only 16. Pagsang-ayon niya sa aking sinabi. By the way, napansin kong ako lang mag-isang tinutour mo sa site. Tanong pa niya sa akin. Well, special po kayo sa akin since you're a serious buyer.
Mas maganda yon para madiscuss ko sa inyo ng maayos ang mga details. Sabi ko naman sa kanya. Kitang-kita ko na abot hanggang tenga ang kanyang ngiti sa akin. You're right. I'm a serious buyer so I deserve a special treatment. Seryoso din ako sa iyo eh, sabi niya sabay kindat sa akin. Hindi naman ako nakapagsalita dahil sa sobrang surprise ako sa mga actions ni Victoria sa harapan ko. Yes, I'm interested in buying one of these units here. At saka interesado rin ako sa sales agent na kaharap ko. You know what, Aldrin? You're so interesting, nangakit niyang sabi sa akin. Medyo naging awkward ang reaksyon ko dahil sa sobrang kaba papadudot. Kahit naman kayo, interesting din kayo. Sabi ko na lamang sa kanya, medyo nahihiya pa nga ako noon. Yan ang gusto ko sa iyo, Aldrin. Alam mo ba, swerte ako maging kliyente dahil madali ako makumbinse. And I tell you right now, bibiling ko na ang unit na ito. I'm sure malaki din ang matatanggap mong commission. Pero kung gusto mong madagdagan pa yan, you know, I have a sideline for you. Na-curious ako sa kanyang sinabi. Ano yun, Miss Victoria? I want you to be my boy toy. Diretsahang sabi niya sa akin. Agad na binili ni Victoria ang condo unit na inaalok ko sa kanya. At kasabay noon ay nakipagrelasyon ako sa kanya, papadudot. Although hindi yon official. Anyway, first time kong pumasok noon sa pakikipagrelasyon at masasabi kong kinabahan ako noon. Pero tinanggal ni Victoria ang lahat ng yon. I lost my virginity to her. Binigay ko kaagad sa kanya ang buong puso't kaluluwa ko. Although hindi ko naman sigurado kung seryoso si Victoria sa relasyon namin, pero ako sineryoso ko yon. In other words, minahal ko siya ng buong tapat. Samantala, agad kong kinuwento ang una kong pag-ibig sa best friend kong si Kervin. And as expected, maski siya ay hindi makapaniwala sa ikinuwento ko. Guess what, paring Kervin? I'm in love. Excited na balita ko sa aking best friend. Na naman? Heto ba totoo na? O baka false alarm na naman ulit yan? Natatawang sabi niya sa akin. Ilang beses mo na kasing sinasabi sa akin na in love ka at may prospect girlfriend ka tapos in the end mababasted ka lang. And the number one reason, ang pamatay mong apelyido. Mukha namang seryoso siya sa akin eh. At saka seryoso rin ako sa kanya, ang sabi ko. Sa reaction pa lang na mukha ng playboy kong best friend, alam ko nang na-curious siya sa aking sinabi. Teka, sino ba yung prospect girlfriend mo ha? Tanong niya sa akin. Pare, si Victoria, pag-amin ko. As expected, nagulat naman si Kervin. Ano? Si Victoria? Yung matrona mong kliyente na nabentahan mo ng condo unit? Seryoso ka ba? Tumango ako. Oo pare, sagot ko. Natawa siya ng malakas pagkatapos kong aminin sa kanya ang totoo. Diyos ko naman pare, magkakagusto ka lang sa kulubot pa? Ano ba, Kervin? Hindi matanda si Victoria. Actually, she looks 20 kapag harap mo siya. Kapag naman side view naman, she looks 18. Kapag nakatalikod, mukhang 15. Pagtatanggol ko sa aking unofficial girlfriend. Kaya overall, she looks 53. Wika niya pagkatapos ay muling tumawa ng malakas. 47 pa lang siya. Hirit ko. Pare, matanda na yon. Kung tutuusin, halos kasing edad lang niya ang nanay mo. Pangaasar ng best friend ko sa akin. Wala akong pakialam pare. At saka, Kervin, siya ang first ko. Pag-amin ko pa sa kanya. Lalong humalakhak ang mapangasar kong kaibigan. Inay ko po eh. Ano naman ang pakiramdam at siya ang nakauna sa'yo? Hindi ka ba kinilabutan habang nakikipagromansahan ka sa kanya? Kulubot na ang babaeng yon. For God's sake, natatawa niyang wika. Aba, kung magsalita ka parang hindi ka pumapatol sa matanda ha? Agad na kinontra ni Kervin ang aking sinabi. Correction pare, pumapatol ako sa may edad pero hanggang 10 years lang ang tanda sa akin. Hindi ako pumapatol sa sobrang tanda na. Sa kaso mo pare, 23 ka, 47 siya. So 24 years ang agwat ng edad ninyo. Pero Aldrin, ano bang nakita mo sa matandang yon? Kayo na ba talaga? Ewan ko ba kung ano nakita ko kay Victoria pero parang nahuhumaling ako sa kanya.
Pero Kervin, hindi pa kami official. Ano? Nagtuka na kayo't lahat tapos hindi pa pala kayo official? Pero kung tutuusin, parang gano'n na rin, sagot ko. Huminga ng malalim si Kervin bago muling nagsalita. Okay, hindi reasonable ang pag-ibig mo sa kanya. Kaso ang tanong, mahal ka ba niya? Seryoso ba siya sa'yo? Napaisip ako saglit bago muling nagsalita. Nararamdaman ko naman na gusto niya ako. Malaki ang pagkakaiba ng gusto sa mahal, pare ha? Okay, gusto ka niya. Pero mahal ka ba niya? Pwede kasing gusto ka lang niya dahil pampalipas oras ka lang niya. Hay nako, wag mo nang seryosuhin ang pag-ibig mo dyan sa sugar mommy mo ha. Payo pa sa akin ang aking best friend. Samantala pagkatapos naming magbonding ng kaibigan ko ay umuwi na ako sa bahay para magpahinga. Pero bago yon ay biglang nag-text sa akin si Victoria. Siyempre agad ako nag-reply sa kanya at halos tumambling ang puso ko sa tuwa nang mabasa ko ang huling reply niya sa akin na may 3 salita, I love you, Papa Dudut. Hindi ko may paliwanag ang saya na nadarama ko nang mag-I love you sa akin si Victoria. Para bang lumulutang ako sa alapaap. From there I realized na mahal nga ako ni Victoria. Nagpatuloy ang relasyon namin at masasabi kong masaya ako sa piling niya. Nararamdaman ko na ganun din siya sa akin kaya naisip ko noon na baka siya na talaga ang right woman na nakatakda para sa akin. Oo, na-realize kong masarap palang umibig simula nang dumating sa buhay ko si Victoria. Kahit na malaki ang agwat ng edad namin ay hindi ko siya kinakahiya. Bagkos ay buong pagmamalaki ko siyang pinakilala sa mga kaibigan ko bilang girlfriend ko. And as expected, marami sa mga kaibigan ko lalo na ang kumpare kong si Kervin ang hindi makapaniwala sa mga nangyari. Ngunit wala akong pakialam sa mga sasabihin nila. Ang mahalaga sa akin ay ang pagmamahalan namin ni Victoria. Pero syempre walang relasyon ang hindi dumaraan sa mga pagsubok at selos. Sino yung babaeng kasama ninyo ni Kervin nung isang linggo sa mall? Seryosong tanong sa akin ni Victoria isang araw habang nagdi-dinner kami sa isang mamahaling restaurant. Sino? Yung Koreanang kliyente ko? Nakita kong sumimangot si Victoria. Exactly. Mukha siyang maharot ha. Kliyente ko yon, Victoria. Kaibigan ni Kervin. Naghahanap kasi ng mabibilhang condo unit dito sa QC. Kaya sa akin dinala ni Kervin pagtatapat ko sa kanya. Huwag mong sabihin sa akin, Victoria, na nagseselos ka sa kanya. Agad namang tumanggi ang aking girlfriend. Excuse me, hindi ako nagseselos sa kanya. Itsura niyang yon. Hamak na mas maganda at mas sexy naman ako sa babaeng yon. Sumang-ayon naman ako. I agree. Mas maganda ka at mas sexy sa babaeng yon. At saka hindi kita ipagpapalit doon. Kahit nga si Kervin, hindi type yung babaeng yon. Mukha lang siyang manika. Sa puntong yon, ginamitan na naman niya ako ng kanyang makamandag na charm. Alam ko naman na hindi mo ako ipagpapalit sa kanya kasi you're addicted to me. I always make you insane every night. Napangiti lamang ako bilang tugon. Darling, gaano mo ako kamahal? Usisa pa niya sa akin. Bakit mo naman naitanong? Nagpatuloy si Victoria. Wala lang. Curious lang kasi ako. Alam mo na, maraming mas bata at mas magandang babae ang mga nagkalat ngayon. Ang mga lalaki ngayon, makakita lang ng mas magandang babae kaysa sa kapartner niya, nakakalimot na. Kahit na maraming babae dyan ang umaaligid sa akin, ikaw lang ang mamahalin ko, Victoria. Paniniguro ko kay Victoria. Sa kabilang banda ay may pagkakataon naman na ako ang nagseselos dahil lapitin ang mga lalaki kay Victoria. Pero sa lahat ng lalaking malapit sa kanya, sa kaibigan niyang si Miguel, ako higit na nagseselos, Papa Dudut. Halos kasing edad lang ni Miguel si Victoria. Pero aaminin kong na-insecure talaga ako sa lalaking yon. Matipuno, guwapo at mayaman siya. Kung tutuusin, mas bagay sila ni Victoria pero ayaw kong isipin yon sapagkat lalo lang akong nasasaktan ng katotohanan. Samantala, isang gabi habang magkasama kami sa kama ni Victoria at nagpapahinga ay narinig kong biglang tumunog ang kanyang messenger notification.
Akala niya siguro ay tulog na ako kaya dahan-dahan siyang bumangon at kinuha ang kanyang cellphone. Ilang minuto pa ang lumipas ay nagpasya na rin akong bumangon at tanungin siya kung sino ang nag-message sa kanya ng ganong oras. Wala, kaibigan ko lang si Miguel. Tipid na sagot niya sa akin. Napansin ko sobrang close kayong dalawa. May halong selos kong sabi sa kanya. Huwag kang mag-alala. Magkaibigan lang kaming dalawa. Tipid niyang sagot ulit sa akin. Ano naman ang message niya sa iyo? Nangungumusta lang. At saka syempre we always talk about business. Siya kasi ang supplier ng poultry ng restaurant ko. Wika niya. Tahimik lamang akong nakatingin sa kanya. Napansin niya yon kaya muli siyang nagsalita. Tila alam niya kasing nagseselos ako. Don't worry darling. Miguel is just a friend. Kahit na nanligaw siya dati, hindi ko naman siya sinagot dahil hindi ko siya type. At saka masyado nang matanda si Miguel para sa akin. Aldrin, ikaw lang ang love ko, ang sabi pa ni Victoria. Papadudot, akala ko noon ay hindi magkakaproblema ang relasyon namin ni Victoria, pero nagkamali po ako. Muling dumating sa buhay niya ang ex-boyfriend niyang si Miguel. Kung babase sa kagwapuhan at kayamanan, ay talo na ako. Hindi ko maiwasang magselos sa tuwing nakikita ko silang masayang nag-uusap lalo na kapag tungkol sa business at sa pribadong bagay. Gustong sumiklab ang damdamin ko noon, pero hindi ko maipahayag kay Victoria dahil na rin sa maraming kadahilanan. Ayaw kong pagmulan namin ang away at ayaw kong maghiwalay kami ng babaeng mahal ko. Hindi ko kakayanin yon. Samantala palaging sinasabi sa akin ni Victoria na business lang daw ang pagiging close nilang dalawa ni Miguel. Gustuhin ko mang maniwala pero iba ang binubulong ng puso ko. Hanggang sa isang araw ay aksidente kong nadiskubre ang katotohanan sa pagitan ni Victoria at ni Miguel. Tandang-tanda ko noong oras na pumunta ako sa restaurant ni Victoria. Agad akong sinalubong ng isa sa mga tauhan niya at sinabing nasa opisina niya si Victoria kasama si Miguel. Bigla akong nagselos at mabilis na naglakad patungo sa kanyang opisina sa likod ng kitchen. At doon ay may narinig akong mga hindi kaaya-ayang pag-uusap mula kina Victoria at Miguel. Kahit kailan ang sarap mo pa ring humalik Miguel. Narinig ko ang sabi ni Victoria sa kanyang kaibigan. O kabit talaga. So sino ang masarap pagdating sa halikan? Ako o yung boyfriend mong uhugin? Tanong niya sa aking girlfriend. Napahagik-hik si Victoria. Ang hirap naman ng tanong mo. Next question please. Kahit na hindi mo sabihin, ako na syempre ang pinakamasarap humalik. At tungkol doon sa boyfriend mong uhugin, bata pa yon. Marami pang kakainin bigas yan bago maging kasing galing ko. Pagdating sa romansa, narinig ko ang pagmamalaki pa ni Miguel. Masyado kang bilib sa sarili mo. Well, I admit masarap kang humalik kesa kay Aldrin. Paano ba naman kasi hustler ka? Hindi tulad ni Aldrin na salat pa sa experience. Wika naman ni Victoria. Kahit na pagtapatin pa kami ni Aldrin na yan, mananalo pa rin ako. Pagyayabang pa ng lalaki kay Victoria. Ano? Hindi mo pa nasasagot ang tanong ko. Love mo ba ako? Oo na, mahal kita. Mas mahal kita kaysa kay Aldrin, pag-amin ni Victoria. Ano? Masaya ka na? Sabi pa nito sa lalaki. Sa puntong yon papadudot ay labis na akong nasaktan. Kaya agad akong kumatok sa pintuan para kumprontahin ang dalawa. Agad naman na binuksan ni Victoria. Aldrin, anong ginagawa mo dito? Gulat na wika ni Victoria. Gusto ko sanang awayin silang dalawa kaso'y dahil na rin sa napapaiyak na ako at unti-unting nawawalan ng lakas. At kumpiyansa ay nagdesisyon na lamang akong magparaya. Napadaan lang ako. Susurpresahin sana kita. Kaso naabala ko pa ang pag-uusap ninyo ng lalaking yan. Nagmamahalan pala kayong dalawa? Niloko mo lang pala ako, Victoria. Ano? Wala ba tayong face-off? Pangaasar pa ni Miguel sa akin. That time, na-realize kong there's no point para patulan pa si Miguel. Wag na po. Nakakatamad. At saka may paggalang po ako sa mga nakakatanda. Sige, aalis na po ako. Magpakasaya kayo.
Sabi ko na lamang sa kanya sabay alis ng restaurant. Masakit sa akin ang madiskubre na nagtataksil sa akin ang pinakamamahal kong babae. Doon ko nalaman na ang pag-ibig ay hindi puro lamang saya. May lungkot at hapde sa puso na kalakip nito. Masakit palang magmahal, lalo na kung minahal mo ang isang tao ng buong puso at buong tapat. Pagkatapos ay madidiskubre mo na niloloko ka lang pala. Kaya simula noon ay palagi akong umiiyak. Binuhos ko na sa pag-inom ng alak ang lahat ng sama ng loob ko. Napabayaan ko rin ang trabaho ko at halos masira ang buhay ko nang dahil lang sa iisang babae. Buti na lamang at dinamayan ako ng mga kamag-anak at kaibigan ko sa sakit na nararamdaman ko at ginawa nila ang lahat upang tulungan akong makamove on at kalimutan ang lahat ng mga masasakit na alaala. Samantala habang nasa bar, kasama ang aking kaibigang si Kervin ay kinuwento ko sa kanya ang lahat ng sakit at sama ng loob ko kay Victoria. Bakit ganoon ang mga babae no? Mahilig magpaiyak sa mga lalaki. Bakit na lang palagi nila akong iniiwanan? Ang saklap talaga ng kapalaran ko. Siguro nakatadhana na sa akin ang paiyakin ng mga babae no? Naiiyak kong wika. Kasi naman pare, sinabi ko na sa iyo wag mong seryosuhin ang pag-ibig mo sa matandang yon. Hindi ka nakinig sa akin. Ayan tuloy nasaktan ka lang. Sabi naman sa akin ni Kervin. Mahal na mahal ko pa rin si Victoria pare. Kaya nasasaktan pa rin ako hanggang ngayon pag-amin ko. Kalimutan mo na ang babaeng yon. Maraming babae sa mundo na pwede mong mahalin. Sumang-ayon din ako sa sinabi ng aking kaibigan. Tama ka Kervin. Hindi ko dapat sineseryoso ang pagmamahal ko sa babaeng yon. Ngayon naintindihan ko na kung bakit naging playboy ka. Pare, karamihan sa mga sinasabing playboy ay mga lalaking nagmahal ng tapat noon sa babae. Pero sa bandang huli ay niloko at sinaktan lang. Kaya hindi mo masisisi kung bakit maraming lalaki ang naging salawahan. Sa kabilang banda, magiging boring naman kasi ang buhay kapag walang babae. Pero heto ang tandaan mo pare. Kung ayaw mong masaktan, huwag mong seryosuhin ang pag-ibig kung hindi ka naman talaga sigurado sa kanya. Magseryoso ka lang kapag dumating na sa puntong maramdaman mo na mahal ka niya at mahal na mahal mo siya. Pero kung hindi ka sigurado sa nararamdaman niya sa iyo, huwag mong dibdibin. Makipaglaro ka lang. Or better yet, umiwas ka na lang. Payo naman sa akin ni Kervin. Huminga na lamang ako ng malalim pagkatapos ay nagpahid na ako ng aking mga luha. Tandaan mo Aldrin, hindi paglalasing ang gamot sa sugat ng puso. Ang mabisang gamot dyan ay moving on. Kalimutan mo na yang sira. Hindi siyang babaeng iniiyakan. Kaya ikaw, Aldrin, maging matatag ka. Bahagi talaga ng buhay ang minsang masaktan. Pero sa bawat sakit na yon, may matututunan ka. Yun ang gawin mong gamot para mawala yung sakit na nararamdaman mo. Dagdag pa ni Kervin sa akin. Papa Dudut, sinubukan kong mag-move on. Una ay nahirapan ako, pero hindi naglaon ay nakayanan ko rin at tuluyan ng nakalimutan si Victoria. Tinanggap ko na rin ang katotohanang naloko lamang ako. Na-realize ko na hindi si Victoria ang babaeng iniiyakan. Inisip ko na lamang na parang nalugi na lamang ako sa business. Sa kabilang banda ay madalas akong i-text at tawagan noon ni Victoria pero hindi ko na siya sinasagot. At bilang bahagi ng tuluyang pag-move on, ay tinanggal ko ang anumang uri ng komunikasyon sa kanya. Nung una, madalas siyang mangulit sa akin pero dumating din ang panahon na nagsawa din siya. Hanggang sa mabalitaan ko na lamang na may bago siyang boyfriend na kasing edad ko at isang ahente ng sasakyan. Pagkatapos ng pakikipagrelasyon ko kay Victoria, nag-transform ang buo kong pagkatao. Mula sa pagiging marupok, ay tumibay ang dibdib ko. Nakita ko na rin ang totoo kong pag-ibig. And to make the story short, after 10 years, asawa ko na siya ngayon at may 3 na rin kaming mga anak. Tanggap din niya ang aking apelyidong Bayag. Nung una ay nahihiya pa ang asawa ko na tawagin siyang Mrs. Bayag pero kinalaunan ay nasanay na siya at ginawa na lamang niyang biro yon.
At tulad ng happy ending sa mga fairy tales, happy din kaming mag-asawa sa relasyong meron kami. Pero wala kaming ending dahil forever ang aming pag-iibigan. Hanggang dito na lamang ang istorya ko. Muli ay nagpapasalamat ako sa pagkakataong mabasa ninyo ang aking sulat. God bless Papa Dudut at sa buong staff ng inyong YouTube channel, lubos na gumagalang Aldrin.